Hi, I'm Absat. All right, here we go. Alright. Good evening mga Absat. Maestro Paul, inyong lingkod. Nagbabalik mga Absat. Pakinggan nga natin si Attorney Claire regarding dito sa 38 minutes upload niya, no? Attorney Kaufman, nag-fake news na rin, ha? Really? Attorney? FB Duterte, ibalik na sa Pilipinas. Ano ba to? Tika nga, pakinggan natin si Attorney Claire. New cafe specials. Narangan na naman tayo. Siyempre, ganun talaga. Taste tayo. Okay, here we go. Alright. Si dating Pangulong Duterte. Sige nga, pakinggan po natin ito. Sige, game. The lawyer, former President Duterte, weighing in on his overwhelming victory in Davao City. Attorney Nicholas Kaufman says it shows the total rejection of the Marcos administration's move to stamp out the legacy of Duterte. He adds the electorate showed its clear desire for the former president's return to the Philippines. Ito yung isa sa mga balita. Sige, basahin natin to mga ka-clear. Overwhelming votes for Duterte shows total rejection. Yan yung word na ginamit niya. Total rejection of ICC arrest. May 13 to mga ka-clear. 11:30 a.m. Okay. Ito ay news. Kaninang umaga lang pala yun, ha? Okay, sabi dito, the overwhelming votes that former President Rodrigo Duterte garnered in the 2025 midterm elections shows the public's total rejection of the government's move to attempt to stamp out his legacy. So, ano ba yung legacy na tinutukoy ni Atty. Kaufman? Yung war on drugs? Yung reason kung bakit ngayon ay nasa The Hague itong si dating Pangulong Duterte? Ito pa sabi niya, the solitary ballot paper of Rodrigo Duterte is of less significance than the overwhelming support expressed for him today at the polls. Diba? The electorate showed its clear desire for the former president's return to the Philippines and its total rejection of the Marcos government's vain attempt to stamp out his legacy. So parang ang gusto mangyari dito ni Atty. Kaufman, wag natin i-recognize, talikuran in totality yung ating obligasyon sa Interpol. Sinabi pa niya dito, total rejection of Marcos government's vain attempt to stamp out his legacy. So namumuliti ka na rin. Itong si Atty. Kaufman. Ang pinapalabas niya dito, ang gobyerno lang ni PBBM yung may gusto nito para sirain, wakasan, makalimutan yung legacy na iniwan ni dating Pangulong Duterte. Baka nakakalimutan ni Atty. Kaufman na yung kaso ay 2017 pa na isampa. So, paano niya sasabihin na yung Marcos government ang may attempt, ang may balak na sumira, mawala ang legacy na gustong iwan nito si dating Pangulong Duterte? Parang gusto niya sabihin na, binoto siya ng marami. So, ibig sabihin yung mga marami, yung mga tao ay totally rejecting yung pagsuko kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Okay? Pero nakalimutan yata niya to, mga ka-clear. Okay? Para
Baka hindi niya pa ito napanood. Panoorin po natin. Joined the International Criminal Court. A recent survey by Octa Research shows 55% of Filipinos also want government to cooperate with the ICC's probe into the Duterte administration's bloody drug war. Yun explain dito. Majority ng mga kababayan natin, di ba, gusto nga na mag-rejoin tayo sa ICC at makipag-cooperate doon sa drug war probe, yung sa pag-iimbestiga ng ICC. Sino kaya yung kanyang ina-idolize pagdating sa ganitong klaseng mga pananalita o pronouncement? Parang ibinabaling na rin kay PBBM yung kasalanan kung bakit na-surrender ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Uulitin natin, hindi si PBBM ang nagsampa ng kaso. Tama. Trillanes. Nako po. Hindi rin si PBBM ang nag-issue ng warrant of arrest. The office has been investigating the situation of the Philippines for some time in relation to the so-called war on drugs. The team submitted a warrant application to the judges of the pre-trial chamber. The judges have issued that warrant and it's been executed. Biktima. Judges have found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte has committed the crime of murder. ICC naman po ang nag-issue ng valid warrant of arrest. Bakit i-question niya ngayon yung ginawang pag-surrender ng pamahalaan kay dating Pangulong Duterte sa ICC? Ay makikinabang sa bagong yaman ng China kung ikukonsidera nila natin silang mga kaaway. So, Browner, itigil na yung paglilihis ng issue. Ang issue pa rin, bakit nyo ibinigay ang ating FPIRD sa ICC? Parang pare-pare yung kanilang linyahan. So, ito ba yung lawyer nila na talagang ganun kalaki ang binabayad nila? Tanong 100, lang naman yun. 150 million nga. Sige, tuloy Nako natin. po. The findings of the Octa survey match the recent poll conducted by social weather stations, which revealed a growing number of Filipinos supporting the ICC's intervention. Sa TNT 25th Anniversary, Max pinalawak ang coverage. Lipat at load na sa TNT. Sa Balas Luzon, 65% ang yes and 35% ang no. Pero pagdating natin sa Mindanao, 42% lang ang yes at 58% ang no. So may regional disparity sa mga sagot. Ibig sabihin, by region, medyo iba yung preference ng mga tao. Sa Davao region, 6% lang nagsabi na yes, na we should cooperate. At 94% nagsabi no. So almost halos lahat sabi huwag mag-cooperate. Pero pag titingnan natin ang mga iba-ibang regions, karamihan, majority ng Filipino, scientific naman itong survey, yun nga bahagi ng scientific survey sa amin. At yan yung pulso ng mga Pilipino. Pinag-usapan pala naman natin dito, and let's be clear, is the investigation. Wala pa naman yung resolution or kung ano yung mangyayari. So I think may impression ako na yung mga Filipinos are for the process and they support the judicial process kumbaga. Saka mga ka-clear, yung ganitong klase ng doktrina, no, o yung paniniwala na ang isang tao na inaakusahan ng isang, let's say, mga mali na ginawa sa gobyerno bilang public servant, dapat nang patawarin kapag nanalo, kapag na-re-elect. Matagal na pong rejected yan ng Supreme Court. Hindi na po yan umiiral dito sa bansa natin. So aralin po natin ito. Yan. Ito po yung dating tinatawag na the condemnation doctrine. Yan. Remin natin po itong article dito sa Divina Law. Okay? Ang sabi dito po, the condemnation doctrine, also known as the Aguinaldo Doctrine, provides that re-elected public official cannot be removed for an administrative misconduct
committed during a prior term. Since his re-election to office effectively operates as a condonation of his past misconduct to the extent of abolishing the right to remove him. Therefore, to replace it, simply re-election extinguishes administrative liability. Dito nga sa Aguinaldo Doctrine, pinag-uusapan lang administrative liability. Paano kung ang kaso mo naman ay isang criminal complaint? Lalong-lalo na crimes against humanity, particularly murder. The condonation doctrine had been considered as good law for more than half a century until the doctrine was abandoned in the case of Carpio Morales versus Court of Appeals and Binay. So matagal nang inabandona yung itong klaseng paniniwala ni Atty. Kaufman. Hindi na po yan sinusunod sa Pilipinas, particularly pagdating sa administrative case, hindi po sa criminal case. Okay? The decision penned by Senior Associate Justice Estela Perlas Bernabe abandoned the condonation doctrine for lack of basis in the Constitution, the local government code, nor any of the laws of the Philippines. The Supreme Court explained that the condonation doctrine is plainly inconsistent with the concept that public office is a public trust, as mandated under the 1987 Constitution. With the abandonment of the condonation doctrine, public officials seeking re-election to the same post can no longer invoke the doctrine to escape from their administrative offenses. So, hindi nga natin alam bakit ganito pa rin ang paniniwala ni Atty. Kaufman. Hindi naman ibig sabihin na kapag siya'y binoto, hindi na siya dapat panagutin. At hindi dahil siya'y naboto, hindi naman ibig sabihin nun na mali na agad-agad ang ginawa ng pamahalaan na isurrender si dating Pangulong Duterte sa ICC. At kung naboto man siya, hindi naman ibig sabihin na yung warrant of arrest na inisyu ng ICC ay hindi na dapat makonsider na valid. So tingnan natin kung gagamitin niya ba yan, ang ganyang klaseng depensa, kapag nagkaroon na ng hearing sa September. Ako, 4 months pa. Magtahihintay pa 4 Ini-echo lang months. niya sila Atty. Harry Roque, si Agoy. VP Sara, at ibang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Parang sinasabing, bring Duterte home. Mga jutang ginamis nyo, ibalik nyo ang aming presidente, Rodrigo Roa Duterte. So tingnan natin kung ito ba ay pakikinggan ng ICC kapag ka ito ay kanya ni-raise, kung i-raise niya sa hearing dito sa ICC. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapaalala, magtulugan ng iyong karapatan. Yun. Salamat, Atty. Claire. Teka lang. May live ba si Atty. Claire ngayong araw na to? 10 o'clock na. Silipin lang natin, ha? Naka-live ba siya ngayon? Hindi. Oh, wala siyang live. 2 days na siyang walang live, no? Meron bang si Atty. Claire kanina? Meron ba siyang PCO press briefing kanina? Pasensya na guys, medyo busy si Maestro. But anyway, no? Naku po. Ano na naman tong kadesperaduhan nila? Talo na nga, bokyang-bokya na nga, di ba? May topic si Atty. Claire. Oh. Kong Luistro, patunayan nyo yan. Ang sinabasihan nyo. Naku po. Taka na to. Senator Amy, dapat bang magpalit ng apelyido? Ay, 3 days ago yan. Salamat, Atty. Claire, no, Mabsat. O, siya. Punta na natin tong impeachment ni Sara, Mabsat. Pero bago yan, syempre, huwag kalimutan mag-like and subscribe, Mabsat. Like and subscribe. At saka sa maiyakang garapata, magsiiyakan kayo dyan. Okay, countdown muna tayo.